Budol naman kayo. Hindi budol yan, pinaliwanag ko nga siya. Ano? Grabe naman kayo maningil. Terminal 3 to Terminal 2, 1 to. Grabe naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo, oh? Laking gulat ng mga pasaherong yan matapos silang singilin ng 1,200 pesos na pamasahe mula NAIA Terminal 3 pa NAIA Terminal 2. Kwento ng pasahero, napag-usapan nila ng driver na gagamitin ang metro ng taxi. Pero sa viral videos, imbis na sa metro, nakalagay ang pamasahe sa cellphone. Napilitan na lang daw silang magbayad dahil mahuhuli na sila sa kanilang flight. Sa ngayon, pinakansela na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang lisensya ng driver at pinagpapaliwanag ang operator na Taxi Hub. Sa isang pahayag, sinabi naman ng pamunuan ng Taxi Hub Management na nagsasagawa na rin sila ng sariling investigasyon. Humihingi sila ng paumanhin sa pasahero at i-refund daw ang sobrang siningil na pamasahe. Sinisika pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng taxi driver. Sa ating mga motorista, may big-time oil price hike bukas. Sa anunsyo ng mga oil company, madaragdagan ng 1 peso and 80 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel at gasolina. 5 sunod-sunod na linggo na pong tumataas ang presyo ng gasolina, habang ikatlong linggo naman para sa diesel. May taas presyo rin po ang Shell at Sea Oil para sa kerosene na 1 peso and 50 centavos kada litro. Ikalawang sunod na price hike naman bukas para sa kerosene. Nasa 4 na Pilipino sa Israel ang sugatan matapos magpakawalan ng airstrikes ang Iran. Ayon sa ating embahada sa Tel Aviv, isang Pinay ang kritikal sa intensive care unit ng isang ospital matapos tamaan sa puso at baga. Sa hiwalay na ospital, isa pang Pinay ang inoperahan at isang Pinoy ang nagkasugat sa braso at binti. Wala pang update ang embahada sa kondisyon ng ika-4 na Pinoy. Sarado muna ang tanggapan ng ating embahada sa Tel Aviv alinsunod sa guidelines ng Israel Defense Forces. Maaari pa ring tawagan ang ating embahada, Migrant Workers Office at Overseas Welfare Office sa Israel kung kailangan ng tulong. Nagbabala na rin ang ating embahada sa Tehran, Iran na iwasang lumabas dahil gumaganti ng airstrikes ang Israel. Wala pang napaulat na nasaktang Pinoy sa Iran. Sa tala ng mga opisyal sa Israel, nasa 13 ang patay at mahigit 300 ang sugatan sa pinakawalang airstrikes ng Iran mula noong Biyernes. Sabi naman ng Iranian Health Ministry, mahigit 200 ang patay mula naman sa pag-atake ng Israel. 70% riyan ay mga sibilyan. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nauwi po sa pananaksak ang isang inuman sa Tinambak, Camarines Sur. Chris, ano ang ugat naman itong krimen na ito? Connie, nagtalo raw ang sospek at biktima bago mangyari ang pananaksak. Base sa investigasyon, kasama ng dalawa ang iba pa nilang kaibigan habang nagiinuman sa Barangay Bataan. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang manaksak ang 47 anyos na sospek. Agad siyang tumakas. Nagtamo ng 2 saksak sa dibdib ang biktima na idineklarang dead on arrival sa ospital. Nahuli kalaunan ng sospek, na-recover sa kanya ang ginamit niyang patalim. Wala siyang pahayag. Sinalakay naman ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection ang 2 iligal umanong imbakan ng produktong petrolyo sa Lubao, Pampanga. Nag-ugat ito sa reklamo ng masangsang na amoy sa lugar. Ayon sa mga otoridad, posibleng bahagi ng paihi modus ang naturang imbakan. Yan yung iligal na pagdidiskarga ng oil tanker ng laman nito sa maliliit na lagayan para ibenta. Sa unang operasyon, nakumpiska ang 32 container ng petrolyo, tangke, truck, mga resibo at cash na mahigit 279,000 pesos. Sa isa pang imbakan na itinuro raw na isa sa mga unang naaresto, may nakuha ring mga container ng petrolyo at ilang truck na ginagamit umano sa pagbiyahe sa krudo. 16 ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon. Wala silang pahayag. Happy Monday mga mare at pare! Kinoronahan na ang mga bagong reyna ng Binibining Pilipinas. Our Binibining Pilipinas International 2025 is none other than Binibini number 25!
Si Katrina Ann Johnson ng Davao ang Binibining Pilipinas International 2025. Binibining Pilipinas Globe si Annabel May McDonald ng Iligan City. First runner-up si Dalia Catab ng Las Piñas. At second runner-up si Kathleen Enid Espinido ng Siargao. Bago yan, hinarana ng P-Pop Kings SB19 ng candidates sa evening gown competition at looking handsome sa kanilang OOTD. Huli kam sa Coronadal City, sinuntok at sinipa ang lalaki ng isang grupo. Nangyari yan itong Sabado sa labas ng isang bar. Natigil ang gulo nang may mamagitan na raw na ilang tricycle driver. Ayon sa uploader ng video, batay sa narinig niya, ay pinagtulungang bugbugin ng lalaki dahil sa umunoy pambabastos sa kasamang babae ng grupo. Matapos ang gulo, umalis din ang mga sangkot. Iniimbestigahan na ng Coronadal City Police at inaalam kung sino ang mga sangkot sa insidente. Balik kulungan ng isang tulak umano ng droga matapos mahulihan ng mahigit 300,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Valenzuela. Ang suspect itinangging kanyang nakuhang ebidensya. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Pagbigay ng hudyat na positibong drug buy-bust operation, dali-daling tumakbo ang mga tauhan ng Valenzuela Police para hulihin ang 52 anyos na lalaking ito sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Ang lalaki, pinadapa at pinosasan. Nasabat sa kanyang 2 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos. Malaking tulak na po siya dito sa area ng Valenzuela sapagkat tumahawak po siya ng hindi bababa sa 50 grams na nagkakahalaga ng more or less nasa kalahating milyon na yung halaga nito. Ang ilang parokyano ng suspect, online daw bumibili sa kanya. Iba-iba na yung kanilang mga parokyano, so street level yung ating tinitingnan dito. Ito, pwede kang bumili sa kanya sa kanilang bahay. Pwede rin naman sa online mode of transaction. Ang suspect, napag-alaman na labas-masok sa kulungan ayon sa pulisya. 4 na beses na raw siyang nakulong dahil din sa iligal na droga. Ang matipid na pahayag ng suspect, hindi po akin yun. Sa korte na lang po ako magsasalita. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isinampa laban sa suspect na nakakulong sa Valenzuela City Police Station. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nasawi ang isang batang lalaki sa Malapatan, Sarangani matapos umanong makagat ng asong gala. Cecil, anong nangyari? Rafi, nilalaro raw noon ng biktima ang aso nang makagat siya nito. Ayon sa Sarangani Provincial Health Office, noong May 18 pa nakagat ang bata pero hindi siya agad nagsabi sa kanyang mga magulang. June 9 na nang nadala sa ospital ang biktima matapos makitaan ng mga sintomas ng rabies. Naturukan pa ang bata ng first dose ng anti-rabies vaccine pero namatay rin kinabukasan. Agad namang hinanap ng mga otoridad ang aso pero nadiskubring kinatay at pinagsaluhan na ito ng nasa 30 tao. Ayon sa mga otoridad, hindi naka-isolate ang mga nagsalo-salo na binakunahan na rin ng kontra-rabies. Wala silang pahayag, pati ang mga kaanak ng nasawing bata. Sa Davao City, nahuli kam ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa tumatawid na lola. Maluwag at wala gaanong dumaraang sasakyan sa kalsadang yan sa Barangay Bato noong June 11. Maya-maya, makikitang tumatawid ang biktima. Bago pa man makarating sa kabilang kalsada, isang motorsiklo ang sumulpot at natumbok si lola. Nagtamo ng matinding sugat sa katawan ang 80 anyos na biktima na kanyang ikinasawi. Ayon sa pulisya, menor de edad na lalaking rider ang nakabangga sa biktima. Nakatakda siyang i-turn over sa Davao City Social Welfare and Development Office para sa gagawing intervention. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang kanyang mga magulang. After
ma-evict sa bahay ni Kuya ang duo ni Shuve Etrata at Clarice de Guzman, may new task ang Shukla dahil kabilang sila sa Duo House Challengers kasama ang iba pang ex-housemates. Overwhelming support and love din ang natanggap ng Shukla sa outside world. Ang latest hatid ni Nelson Canlas. Mula sa loob ng bahay ni Kuya hanggang sa outside world, bumuhos ang emosyon ng latest duo evictee sa PBB Celebrity Collab Edition na sina Shuve Etrata at Clarice de Guzman, aka Shukla. Sa paglabas ng Shukla, they were still wearing their best smiles. Angat din ang kanilang bubbly personalities na minahal na ng taong bayan. Shukla! Shukla! Ang dami kong naging struggle sa bahay po ni Kuya. Pero because of them, my dream turned into a reality. Fried chicken ang unang hinanap ni Shuve. Imagine mo isang drumstick, 5 tao. 5 tao ang kakasya dyan. Tumaba din kami doon kasi ang kinakain namin kasi walang karne, puro chips. Chips sa kanin. Of course, may pa-warm welcome din ang kanilang loved ones. Si Shuve, winelcome ng kanyang besties, kabilang si ex-PBB housemate Ashley Ortega, pati ng Sparkle executive sa pangunguna ni First Vice President for Sparkle GMA Artist Center, Joy Marcelo. Naroon din ang kapwa Sparkle artists at ang kanyang version ng TDH, si Anthony Constantino. Tall, dark, and handsome. Biro tuloy ng netizens, evicted man si Shuve, ay tila siya pa rin daw ang big winner. Hirit naman ni Maom o Ate Klang. Pero ang island ate ng Cebu di na napigilang maging emosyonal nang makausap via video call ang kanyang pamilya. Ayun, nag-video call po kami kaagad. Nag-sorry ako. Nung lumabas po ako, nasaktan lang po ako na hindi ko po nagawa yung promise ko sa kanila na maging big winner. And, yun. Pero naging masaya naman po sila sa akin and naging proud naman daw po sila sa akin. Full support din kay Shuve si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na tinawag siyang big winner. Nawala man si Shuve sa PBB, mapapanood nyo naman siya sa Encantadia Chronicles Sangre kung saan gaganap siya bilang si Veshdita. I'm very excited. We've been working hard for this 2 years even para po pagandahin ang show na to para sa inyo. Encantadia! Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Covered court ang nagsisilbing classroom po ngayon na mahigit 600 estudyante ng San Francisco High School sa Quezon City matapos magkasunog doon. Hati-hati sa covered court ang 8 sections ng grade 10 students ngayong umaga at 8 section ng grade 9 mamayang hapon. Ayon sa principal ng San Francisco High School, pansamantala lamang ito. Simula raw bukas, ililipat ang mga epektadong estudyante sa gusaling ginagamit ng senior high school students. Sabi ng Bureau of Fire Protection, kabilang sa mga nasunog kahapon, ang 11 classroom, library, Form 137 ng ilang estudyante. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, prioridad nila sa ngayon ang makahanap ng mga silya na pupwedeng gamitin ng mga estudyante. Magbibigay rin daw ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Quezon City.